Hallelujah. 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 Father God, Jesus Christ, Holy Spirit, Lord, we come to you at this time. Maraming salamat, Panginoon, sa isang panibagong araw, panibagong pagkakataon upang ikaw ay aming purihin at sambahin. Salamat, Lord, sa kalakasan na amin pong taglay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Lord, na patuloy, Panginoon, na aming nararanasan, O God. Lord, we just want to express our gratitude right now. Ang aming mga puso, Panginoon, umaapaw at punong-puno, O God, ng pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Thank you for gathering us in your presence. Alam namin, Panginoon, it's not by accident na nandirito kami ngayon. But it is by your will, Panginoon. And so, Lord, we say we are ready to receive whatever you have prepared for us mula sa inyong mga salita, O God. We ask your Holy Spirit to powerfully encounter us in a personal way, in a tangible way, Panginoon, sa mga oras na ito. We commit everything unto your hands. Even, Panginoon, si Pastor Jenny Lynn na siya po ang gagamitin mong magdadala ng inyong mensahe sa amin. Anoint her lips, O God. At kayo, Panginoon, ang siyang magsalita sa pamamagitan niya. And for us, Panginoon, who are here to listen, Lord, make our hearts a pure heart. Make our hearts a fertile ground, Panginoon, a fertile soil, upang ang mga butil ng inyong mga salita, Lord, ay maitanim sa aming mga puso, Panginoon, at ito ay tumubo, ito ay lumago, at ito ay makita, Panginoon, magbunga sa aming pang-araw-araw na buhay. Forgive us for all our sins. Anything, O God, na nakikita mo sa aming mga puso, isipan, sa aming mga buhay, O God, na hindi karapat-dapat, Panginoon. Patawarin mo po kami, O God. And thank you, Lord, for washing us clean by the powerful blood of Jesus, so that we may be worthy, Panginoon, Lord, even to come into your presence right now and be in communion with you. Thank you, Lord. We give you all praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. So, once again, good afternoon and good morning sa mga kapatiran natin dyan sa ibang bansa. And here in the Philippines is afternoon. So, by the way, nandito pa po ako sa Maynila ngayon dahil kahapon lang po ay nilibing po yung aking pamangkin at di ko nga po sukat akalain na ang sa funeral ay ako pala. Akala ko nasa necrological service lang po kami. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos na binigyan po niya tayo ng isang pagkakataon na makapag-bahagi or makapag-share po ng kanyang salita, no, sa pamamagitan ng sa
funeral service kahapon. Di nga po naidaan sa church. Dito lang po kung saan po siya inilagay. So, by the way, our topic is time. It's all about the servant's primary goal by Oswald Chambers. Thank you po at infinite for second, ng slide. In 2 Corinthians chapter 5 verse 9, Paul said that we make it our aim to be well pleasing to Him. So that is the word na sinabi po na according sa ating topic, that the servant's primary goal. Next slide po. So dito, as servants, gusto ko lang sabihin that what should be our primary goal. So according to Oswald Chambers, and it is also supported by Paul in 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Makita po natin ang first slide that he said, we make it our aim. It requires a conscious decision and effort to keep our primary goal constantly in front of us. It means holding ourselves to the highest priority year in and year out. Not making our first priority to win souls or to establish churches or to have revivals, but seeking only to be well-pleasing to Him. It is not a lack of spiritual experience that leads to failure, but a lack of working to keep our eyes focused and on the right goal. So first things that we saw here in this slide, the number one, as what we have said, what is our goal as servants? According to Oswald, so the number one point here is all about pleasing to Him or acceptable to Him. This is our primary goal as servants of Jesus Christ, that our life should be pleasing to Him or acceptable to Him. Because this said that we make it our aim as pleasing and acceptable, it also requires a conscious decision and effort, meaning it is intentional applying what we have heard. Kung ano po yung napakinggan po natin sa sinasabi ng ating Panginoon, kumbaga ito po ay intentional. It's our prerogatives to apply it. Pero yung nakikita ko talaga yung intentional application sa salita po ng Panginoon. Because knowledge without any application become head knowledge. And we all know that the head knowledge cannot transform the heart of people. It's also our highest priority. Sabi dito, year in and year out. Well-pleasing to Him is our highest priority. Ito po pala, so glory to God. Although sa karamihan po, kahit po sa akin, sabi ko, na akala natin kung tayo po ay nagsoul winning or evangelism, nag-evangelize, mag-put up po tayo ng church. So maganda naman po ito, yung magkaroon ng tinatawag na revival. Maganda naman, walang masama, at ito po ay napakaganda. Pero according to Oswald Chambers, itong tinatawag na soul winning or church o mag-establish po tayo ng church, magkaroon ng revival. So kapag wala po tayong tinatawag na kung ang ating buhay po pala ay hindi po kaaya-aya, hindi po kalugod-lugod sa Diyos, everything will be nothing. Everything will become useless. Why useless? Because lahat balik sa atin. Kaya madami pong nasasayang na mga effort, nasasayang na mga oras, na mga kumbaga sa lahat na mga ginagawa natin. So nakikita ko lang na sinasabi po ni Oswald Chambers na ang pinaka-importanting bagay, ang buhay po natin
dapat po pleasing po tayo sa Diyos. Kaya sabi po, to be well-pleasing to Him, it is not a lack of spiritual experience that leads to failure, but a lack of working to keep our eyes focused on the right goal. So, yun ang sinasabi, but a lack of working to keep our eyes focused, and on the right goal. Ito po, so, kapag hindi po natin alam kung ano po yung goal, ano po yung ini-aim po natin as servants of God, so, everything will nothing. Kaya lahat kailangan po natin. Kaya, glory to God and thanks be to God na kung saan through Oswald Chambers, pinaalalahanan po tayo. Next slide po. Thank you po again, Pinit, sa pag-operate ng slide. So, we make it our aim. He said, hallelujah. Nagbalik. Okay, yan sa slide number 7. So, kanina yung nakita kong tawag dito point, it's all about pleasing to God. Number 2, ang nakita ko dito sa at least once a week, examine yourself before God to see if your life is measuring up to the standard He has for you. So yung nakikita kong para madali po nating maalala, yung 3 P's po dito, pleasing to God. Number 2, pleading. Yun kasi yung sinasabi niya. No, pleading, it speaks about humility. Kasi sinabi niya, at least once a week, examine yourself before God. So how we can examine ourselves? So ang purpose, if your life is measuring up to the standard He has for you. Paul was like a musician, said, who gives no thought to audience approval. Wala po siyang pakialam. Para po siyang musician, sabi po dito na wala po siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng mga audience. Ang alam lang po ni Paul ay maging approve po siya sa kanyang conductor or sa master. So any goal we have that diverts us even to the slightest degree from the central goal of being approved to God. So sabi sa 2 Timothy verse 2:15. Kaya ito po yung mga 2 Timothy sa Tagalog version, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. Kaya without any tawag dito, kung hindi po tayo prayerful, kung hindi po tayo humble, walang humility, hindi po tayo marunong magpakumbaba, hindi po tayo nagkaroon ng tinatawag na personal encounter kay God or intimate relationship kay God. Hindi po tayo tawag dito, hindi po natin ito magawa, mga kapatid, na makapag-preach po tayo ng salita ng Diyos accurately. At marami po ngayon sa panahon ngayon nagpipreach ng salita ng Diyos, no? Pero ang word of God without any application, wala din po eh. Kasi yung salita ng Diyos, ito po ay magiging makapangyarihan lamang kapag ito ay in-apply po natin eh. Masasabi po natin ito ng tawag dito, ng lubos-lubusan, maisigaw po natin ito sa lahat ng mga tao kapag ito po ay totoong nangyari at totoong naranasan po natin. Kaya yun po ang sinasabi po dito. Kaya ito ang sabi dito, that any goal we have that diverts us even to the slightest degree from the central goal of being approved to God may result in our rejection from further service for Him. Kaya marami pong dito nasasayang na mga bagay. Kaya ang bagay na nakikita natin dito sa second slide na ito, keep looking unto Jesus. Dahil yun ang sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, that Paul spoke of the importance of self-control so that it would not take him in the wrong direction. Now, next slide po, Ma'am Finit.
Kaya when you discern where the goals lead, you will understand why it is so necessary to keep looking unto Jesus. Yan ang sinabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 2. So Paul spoke of the importance of controlling his own body so that it would not take him in the wrong direction. So it also speaks about self-control. Kaya dito, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito. Ang pinaka-main purpose upang sa gayoy, hindi ako maaalis. Or dito nga sinasabi, Paul spoke of the importance of controlling his own body so that it would not take him in the wrong direction. And he said, no, I discipline my body and bring it to subjection lest I myself should become disqualified. So dito naman sa Tagalog version, so that, sabi dito, sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Alam naman po natin na marami po tayong tinatawag na pananagutan, kagaya natin na nangangaral, nagsishare ng salita ng Panginoon. Hindi lang po, para sa akin, hindi lang po ito pa-share. Hallelujah, hindi lang po ito pangangaral. Dahil gusto natin, dahil alam natin, pero ang nakikita ko po dito, kahit po kay Pablo na sinasabi, para po hindi po tayo ma-disqualify. So, it involves for self-discipline. Yung dinidisiplina po natin yung sarili, gumising ng maagang-maaga pa, manalangin. Kumbaga, nandoon yung tinatawag na, yung sa prayer po kasi, dito po natin makikita kung ano po talaga yung kalagayan natin sa ating Panginoon. Na kailangan po talaga natin para magiging sensitive po tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, ang sinasabi ng Diyos. Kasi, honestly, kung baga, maraming mga pastor ngayon, kung baga sa panahon, sabi nga po natin, noong nakaraang mga, dito, ang dami ko ditong natutunan sa Liberator, yung nagiging Eli po, naging Eli, dahil si Eli takot, no, takot sabihin yung katotohanan sa kanyang mga anak. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, marami po ngayong mga pastor na hindi po talaga nagtuturo na hindi nagagamit yung 2 Timothy 3:16, that the 2 Timothy 3:16, that the word of God is useful for teaching. The word of God is useful for rebuking. Parang natatakot ang karamihang mga ngaral na mag-rebuke. Baka magagalit. Baka ganito, hindi na magdadalo. Useful for correction. No? Kaya hindi po matitrained ang marami. Hindi po nagkaroon ng tinatawag na discipleship dahil po sa katunayan, wala na po yung word ni God. Yung nangyayari na lang, yung mga salita niyang nalalaman, there is no fresh revelation. Wala nang tinatawag na fresh revelation. Kaya, yun ang tinutukoy dito habang ako po ay nag-meditate ko po itong mga slide, itong sinasabi ni Oswald Chambers. Sabi ko sa Lord, yung prayer ko, Lord, ano po ba talaga yung motibo ni Oswald Chambers at yung kanyang nakikita at yung kanyang intensyon kung bakit niya ito sinulat at ito ay preserve po sa aming kapanahunan. No, ano po ba talaga? Ibigay niyo po sa akin kung ano po talaga ang ibig sabihin nito nang sa ganon, maunawaan namin, malaman namin para dito po ay maliwanagan kami dahil every time na tayo po ay makinig ng sinasabi ng Diyos na ito po ay malabo, hindi po natin maunawaan, maaaring magkamali din po tayo sa pagsishare ng salita ng Diyos. Kaya ito po yung nakikita natin, pinakita po ng Panginoon na ang kailangan po natin ngayon yung pagbabad sa presensya ng Diyos, pag-meditate ng kanyang mga salita. At sa ganun po, magiging sensitive, ma-increase po yung discernment po natin. No, hindi kagaya sa mga babae noong time ng si Jesus po ay inilibing na hinanap po ng mga kababaihan, ng nila Mary, nila Martha, ang bangkay ni Jesus. At sila po ay nagtatanungan na nakarinig po sila ng isang tao na nagsasalita sa kanila. Hindi po nila napansin na si Jesus na po pala yung nagsasalita sa kanila. Bakit po? Lack of sensitivity. Kulang po sa discernment. No? Yun ang tinatawag dito ng ating
Panginoon. Next slide po. Kaya, ang next po, sinasabi po dito, I must learn to relate everything to the primary goal, maintaining it without interruption. So, maintaining. So, ang another P na naman po na nakikita ko, maintaining, meaning may tinatawag na persistency. Persistent dapat, without any interruption. My worth to God is that publicly is measured by what I really am in my private life. Is my primary goal in life to please Him and to acceptable to Him? Or is it something else, no matter how lofty it may sound? Ayun ang sabi dito. Kaya, pag tinatawag natin persistency, no, I must learn to relate everything to the primary goal, maintaining it without interruption. Yung paglilingkod po natin, yung ginagawa po natin ayon sa kalooban ng Diyos na tayo po'y maging kaaya-aya, dapat po, wag po tayong magpa-interrupt, wag po tayong magpa-apekto sa mga sitwasyon. Ano mang mangyayari, ano mang ating maranasan, ano man ang ating ma-encounter, wag po tayong magpa-apekto dahil sa lahat ng bagay na na-encounter po natin sa buhay ay may plano ang Diyos, may purpose po ang ating Panginoon. So, hallelujah. So, in summary, a servant's primary goal, number 1, is pleasing to Him. Number 2, pleading or humility or humbling. May tinatawag na humility. Then, persistency in doing good. Sabi nga, wag po tayong magsawang gumawa ng kabutihan at yung sinasabi dito ni Oswald Chambers, ang kanyang wisdom po, we are apt to think that everything that happens to us is to be turned into useful teaching. Yan ang sinasabi. It is to be turned into something better than teaching. This into character. Hallelujah. And what else? We shall find that the spheres God brings us into are not meant to teach us something, but to make us something. The love of God, the ministry of the anotis. So, yan ang sinabi niya sa Kaya dito po natin makikita, mga kapatid, no, bilang tayo, bilang pinili, bilang tinawag, anumang mga gifts meron tayo, pastor, intercessors, teachers, no, gift of service, yung nagbibigay tayo, no, tumutulong yung mga gift no sa iba't ibang kaparaanan ng sinasabi po ng ating Panginoon na wag po tayong magsawa sa paggawa ng mga bagay na iyon. Para po ito po ay magkaroon ng consistency, ang kailangan po natin dito na mag-focus po tayo sa ating Panginoon. Ituon po natin ang ating isipan sa Kanya, glory to God. Tuon po natin ang ating isipan sa Kanya at huwag po tayong paapekto sa mga bagay-bagay sa paligid natin or sa mga sitwasyon. Hallelujah, sa mga sitwasyon na naranasan po natin. Kaya po ako, sabi ko nga sa inyo na grabe yung naramdaman ko. Kumbaga, nandoon na yung prayer, ginawa mo ng lahat. Kumbaga, nagpe-pray ka, nakipaglaban ka, nag-warfare ako during that time na yung pamangkin ko ay nasa bingit ng kamatayan. Kumbaga, nag-warfare ako. So, kumbaga, para sa akin that time, Lord, patawarin mo kami. Ako kumbaga, parang nagkulang ako, parang hindi ako sensitive. Pero, no, at the end, sinabi ng Panginoon, lahat ng bagay na hinayaan ng Diyos na mangyari, meron po siyang plano at may purpose po ang Diyos. May purpose po ang Diyos. Glory to God. Kaya sa lahat ng ating naranasan, sa lahat ng ating tawag dito na pagdaanan, sa lahat ng mga bagay, masakit man minsan, parang hindi natin matatanggap, bagay na minsan, no, parang sabi natin, parang ang dami nating katanungan, no, ito yung sa Biblia, ang salita ng Diyos, ang nagbibigay liwanag at
ang Diyos nagpapaliwanag sa atin. Talagang in-enlight po niya ang ating mga isipan, no? At tawag dito, talagang pinapa-absorb niya sa atin. Hallelujah! Yung nais niyang sabihin ng lahat ng bagay ay may plano. Kaya huwag po tayong umalis sa pinaka-main goal or primary goal, no, na ipinapagawa ng ating Panginoon, na dapat anumang mangyari, tayo po ay karapat-dapat, tayo po ay kasiya-siya, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pangalawa po, tayo po ay may tinatawag na may humility sa pamagitan ng prayer. Huwag po tayong magsawa kahit dito na meron po tayong daily breakers, but magkaroon po tayo ng personal prayer or personal devotion, personal fellowship para magkaroon po tayo ng personal encounter sa ating Panginoon. Napakasarap talaga na tayo mismo personally ma-encounter ang presence ni God. At yun, doon na rin ang tinatawag na persistent. Pagiging persistent sa paggawa, sa nais ng Diyos ipagawa sa atin. Hallelujah! So, purihin po ang Panginoon sa araw na ito, sa oras na ito, at salamat din po sa pagbibigay po ninyo sa akin ng slot para po mag-share, magpahagi po ng salita ng Diyos. Hallelujah! At ako po'y nalulugod at sana po kahit paano may matutunan po tayo. Bago po tayo pumunta, bago po ibigay kay Ma'am Finet, pakinggan po muna natin yung isang other. We honor your name, Father God. Thank you, Abba Father, for this opportunity. Thank you, Father, for reminding us about our goal in life as servant. Praying this afternoon, Lord, today, Lord, to bless our lives, oh God. To bless every individual of us and to make our lives, oh God, successful. Because we know and we believe that we are victorious. We believe that, Lord God, pinili mo kami, tinawag mo kami, di mo kami pababayaan, di mo kami iiwanan, pagpus gagamitin mo kami effectively and mightily, at in-anoint mo kami, Lord, para sa iyong gawain, at ang buhay namin ay para lang sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo, Ama, ang bawat isa na naririto, ang bawat intercessors na naririto. Salamat sa iyong mga salita. Basbasan mo ito ng iyong banal na dugo sa pangalang Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po. Amen. 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 So, napakagandang segue po para po sa ating prayer time. Thank you, Pastor Jenny Lynn, for that very powerful, very enlightening, and encouraging presentation or sharing of the Word of God. At sa ating pong devotion, pasalamatan natin ang ating kapatid na Brother Oswald Chambers sa mga, sabi nga, mga fresh revelations, mga words of encouragement, mga talagang kailangan natin sa araw-araw upang malagay tayo sa tamang direksyon ng ating paglilingkod at ating pananampalataya at kaugnayan sa ating Panginoon. So in that note, mga kapatid, and in that spirit, let us now continue on to our prayer time. And let me just share the screen po so we can see our prayer points na tayo po ngayon ay dudulog sa ating Panginoon sa diwa ng panalangin, at atin pong itataas sa ating Diyos ang mga bagay-bagay na nais nating idulog sa Kanya, at believing in faith ng ating Panginoon ay hindi lamang nakikinig sa ating mga panalangin, kundi siya ay tumutugon din sang-ayon sa kanyang kalooban. So, unahin na po natin ang ating mga kapatid na mayroong karamdaman.
Of course, ang bilin po sa atin, kahit po kanina nabanggit sa sharing, yung pagiging persistent. Po ba? So kahit po sa ating pananalangin, ang sabi nga ng ating Panginoon, it says in the Bible, di ba? Pray continuously. Sabi niya, be persistent, be consistent sa ating pananalangin. Ang ating Panginoon, hindi po siya nagsasawa na nakikinig at tumutugon sa ating mga panalangin. So dapat tayo rin, huwag tayong magsasawa. We should never stop praying dahil alam natin sa tamang panahon na kalooban ng ating Panginoon ay ibibigay niya ang mga katugunan sa ating mga panalangin. So, ang ating mga kapatid na mayroong karamdaman, nasa ating prayer list, at syempre let us also include yung kanilang mga pangangailangan, provisions. Let us pray for provisions sa mga panahon ngayon. Hindi po na madaling magkasakit. Alam po natin kung gaano po kamahal ang mga bili ay ang mga yung mga presyo ng mga gamot. Kahit sa gamot na lang. Minsan nakakabalita po ako ng mga ng mga kung minsan isang tableta lang nagkokos na po ng ng mahigit mga yung mga in hundreds ganyan. So hindi po gawang biro 'yon. And of course yung hospitalization din kung kailangang ma-hospital, maano din po 'yon. Nangangailangan din po ng provisions, finances. Siyempre lalo na yung mga nag-undergo ng mga continuous treatments, yung mga kailangang alagaan sa kanilang mga bahay na may mga karamdaman. So lahat po ito, lahat po ay of course ang atin pong takbuhan sa ating mga pangailangan ng ating Panginoong Hesus. But of course, we have to have that faith. We have to trust that God knows best para sa kung ano po yung pinakamabuti at pinakamainam para sa kanyang mga minamahal. So, isama na din po natin yung mga kapatid na mayroong na wala po sa ating prayer list. Kung meron po tayong alam na mayroong karamdaman din. At kahit po tayo among us, minsan dito sa room, andito tayo, pero meron po rin tayong mga nararamdaman, mga kasakitan. But praise God that we are here. And of course, we are here to also seek healing from the Lord. Okay, so mga kapatid, for 1 minute po, tayo pong lahat, let's open our microphones, mag-unmute po tayo at let our voices be heard. Let us be counted dito po sa ating prayer blast for the healing for the sick. Ngayon na po for 1 minute. Our most gracious Heavenly Father, Yes, Lord Father, acknowledge, Panginoon, na Holy ikaw pa rin, Spirit, O God, ang you talagang source ng aming Panginoon. Kasama na po yung healing, O God, na ipinapanalangin namin, Lord, para sa aming wala sa prayer list. Wala man po sa aming prayer list, Lord. Kilala mo po sila, you know them by name. At alam mo, O God, kung paano yung pinakamabuting pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Lord, maraming salamat because we know we can trust you, God, sa mga bagay na ito, Lord. Kung minsan, O God, hindi na po namin kaya, we are so limited, especially, O God, sa amin din pong mga resources. Ang ilan, Panginoon, are needing provisions, O God, of financial provisions, Panginoon. Patuloy na ikaw, Panginoon, magtumulong sa kanila, Lord. Of course, Panginoon, so wisdom and knowledge and skills para sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga hospital staff, Panginoon, Lord, na ginagamit mo rin, Panginoon,
upang tulungan at upang magbigay ng kagalingan, lalo na yung mga gamot din, O God. Make them all effective, mga treatments, O God. At Lord, only by your powerful hands, Panginoon, ang lahat ng ito, Lord, ay mangyayari kung sa buhay ng mga may sakit. Salamat, O God, sa mga pinagaling mo na. And we continue, O God, to pray persistently. Katulad nga po, Panginoon, ng bilin mo sa amin na wag po kaming titigil, Panginoon, Lord. And we will continue to knock on heaven's door para po sa kagtugunan ng aming mga panalangin na aayon sa inyong kalooban at kapanahunan. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Amen. Next po ay ating ipanalangin as the pillars of society, ang mga family. So we all know na ang family ang basic unit, 'di ba? Ang foundation unit ng society. At ito ay ito ay likha ng ating Panginoon. God himself is the originator of family. Noong unang panahon, 'di ba? He created Adam and Eve at nagkaroon sila ng mga anak. So that is a family. Kaya alam natin kung gaano kalapit sa puso ng ating Panginoong Diyos ang pamilya. And so we are here to pray and intercede, knowing na sa mga panahon natin ngayon, mga kapatid, ang mga family ay talagang under attack ng kaaway. Bakit? Kasi alam ng kaaway kung gaano kahalaga ang pamilya sa ating Panginoon. Kaya pilit niyang sinisira itong pundasyon na ito. Dahil dito lahat nagsisimula. Yung ating pagkatuto, yung ating kung paano tayo lalaki at mamumulat, 'di ba, sa mabubuting mga bagay mula sa pagtuturo ng ating mga magulang. So mga kapatid, itaas natin sa ating Panginoon ang pamilya in general sa buong mundo, of course yung ating mga respective families din. If we know of anyone in our family, not only in our immediate family, but also in our extended families, yung mga relatives natin, even our spiritual family, mga church family natin, ang ating daybreak family, at kung saan-saan pa tayo inilagay ng ating Panginoon bilang kasapi o bilang miyembro, isama natin yan sa ating prayers. And let us all declare God's powerful presence and guidance sa mga pamilya, sa bawat ama ng tahanan, sa bawat ina ng tahanan, at sa mga anak, at sa mga iba pang miyembro. Especially those na hindi pa po nakakakilala at nakakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Idulog natin, ibanggitin natin ang kanilang mga pangalan one by one. Diba? Let us name them one by one sa ating Panginoon. And alam natin na ang Panginoon ay mayroong gagawin, di ba? Alam natin may gagawin ang Panginoon sa kanilang mga buhay, sa patuloy na pananalangin natin para sa kanila. So, sige mga kapatid, let us unmute ourselves and for 1 minute po, tayo po ay sama-sama sa ating prayer blast for Pillars of Society on the Family. Ngayon na po. Most gracious Heavenly Yes, Father, Lord. Panginoon, itinataas namin sa inyo ang Holy Spirit, salamat, praying Panginoon, na binuo mo. Ikaw ang creator ng brothers family, and na kung saan bawat isa sa amin, Panginoon, ay kabilang kami, Panginoon, Sister sa amin. Atoli, Kanyang pamilya.
alam O namin, Lord, that it's not by Each accident. family, Nilagay mo kami sa mga bless pamilya them, Lord. Give them because you have a strength. purpose, Give Panginoon. them And help wisdom us, Lord. to know more Help about us, you. Panginoon, Lord, to But discover, to be malaman mindful namin of ang your purpose presence ng in our life. ang sabi mo, mga Panginoon, Be kung with mayroon us man lang always. isang miyembro ng pamilya na My mother stated, nananampalataya sa inyo, for me and Panginoon, my Lord, house, we will ang, serve the ang, Lord. ang pananampalatayang ito, Lord, ay mag-overflow sa iba pang Cousins, miyembro. And our so, Lord, we nephews, lift and each member of our brothers, families to you, lalo na, Panginoon, yung mga hindi pa this in the name of nakakakilala sa Jesus inyo, Christ. Lord. Huwag mong Amen. hayaan, Panginoon, Lord, na sila ay maiiwanan, sila ay mapapahamak, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na magawa namin ang inyo pong kalooban, O God, Lord, to live a life that is pleasing and acceptable to you, O God, upang sa makita, Panginoon, ng aming mga kapamilya, Panginoon, ng aming mga kaibigan, mga taong nakapaligid sa amin, O God, sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon, Lord, ay mamulat ang kanilang mga mata, O God, sa inyong pagmamahal, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pangunguna sa buhay, Panginoon, ng bawat isa. Salamat, O in Jesus' name. Amen. Next, ipanalangin po natin ang church and ministries na of course, ito po ay kailangan na lagi nating ipinapanalangin, no? sa sinasama sa ating mga prayers bilang mga prayer intercessors. Ipanalangin natin ang mga pastor, mga diakonesa, mga leaders ng iglesia, mga miyembro ng Body of Christ. At katulad nga po ng sharing sa atin kanina, it was reminding us kung papaano yung pamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos. Kumusta ang ating mga sariling buhay, dahil yun ang pinakamahalaga, di ba? Our lives being acceptable and pleasing sa ating Panginoon. Ano ba yung primary goal natin bilang mga manggagawa ng ating Panginoon, bilang mga servants ng ating Diyos. At tayo yun, ang kanyang iglesia na kanyang minamahal. So patuloy po yan ang mga iba't ibang ministries, ang annual conference, Mega Manila, at ang Covenant annual conference na I think ay naganap na po. But itong Mega Manila ay magaganap pa lang. So let's continue to pray and intercede and declare ang kapangyarihan, pangunguna ng banal na espiritu sa mga gawain na ito mula umpisa hanggang sa katapusan, at na ito ay tunay na magiging mabunga. Katulad pa po nung closing song natin, i-declare natin that Jesus will make everything succeed sa mga gawain na ito, dahil walang ibang maitataas kundi ang ating Panginoon lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na espiritu. So at kung meron pa pong ibang mga gawain sa ating mga kanya-kanyang iglesia, then isama na rin po natin yan sa ating mga panalangin. Sige po, tayo pong lahat for 1 minute. Sama-sama po tayo sa prayer blast for the church and the ministries po. Ngayon na po. Hallelujah. Get 10 kilograms of hand luggage included Jesus, you and are, book now Panginoon, with the head of the jet2.com. church. Kayo po, Panginoon, ang umika, ang bumuo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nag-build ng church niyo, ang body of Christ. Maraming salamat, Lord, na sa inyo din kami, Panginoon, tatakbo po agad sa mga bagay-bagay na nais namin bulog sa inyo. Panginoon, tulungan mo kami, ang inyong iglesia, O God. Bawat pastor, bawat diakonesa, bawat leader ng iglesia, bawat miyembro, kabilang po kami, na patuloy, Panginoon Lord, na mamuhay kami, na yung focus namin, Panginoon, yung goal namin, yung primary goal namin,
is to live lives that are pleasing and acceptable to you, Panginoon Lord. Dahil doon po yung lahat nagsisimula, yun po yung pundasyon ng iba pa namin pwedeng gawin, na ang lahat, Panginoon, pala ay walang halaga kung kami, Panginoon, ang buhay namin ay ang private life namin, Panginoon, ay hindi po kaaya-aya at kalugod-lugod sa inyo, O God. So, Lord, patuloy na panalangin para sa mga gawain, ang mga annual conference, ang Mega Manila, O God. At ganun din, Lord, ang katatapos lang na Covenant Annual Conference, Lord. Ipatuloy, Panginoon, na ikaw ang maranasan ng bawat isa, Lord. Ang kapangyarihan mo at tanging, Panginoon, ang inyong kalooban siyang masusunod. At ikaw, Panginoon, ang maluluwalhati sa lahat ng aming ginagawa. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. At syempre po yung ating prayers din para sa nations and the governments, na patuloy yung ating pong yung idudulog natin sa ating Panginoon, ang mga bansa na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaayos ang kanila pong mga usapin patungkol sa pag-e-end ng war, ng mga conflicts nila, at yung pagkakaroon ng kapayapaan sa mga bansang ito. So, isama natin din ang ating bansang Pilipinas sa mga kasalukuyang mga issues na nangyayari din doon, lalong-lalo na patungkol sa mga leaders ng ating gobyerno, na sila ay magkaisa at ituon nila ang kanilang mga atensyon, ang kanilang panahon, ang mga resources sa mga makabuluhang bagay, sa mga bagay na talagang sabi nga magiging beneficial sa mga mas nakakarami sa mga mamamayan, at higit sa lahat ay ang yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. That God will raise up more Christian leaders who will truly acknowledge His authority, na sila ay talagang magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at kikilalanin ang kapangyarihan at kalooban ng Panginoon sa lahat ng kanilang mga ginagawa. So, and if there's any other concerns po, isama na rin po natin yan sa ating prayers. So, sige po mga kapatid, at kung meron po akong hindi mga nabanggit at may alam po tayo ng mga kailangang idulog sa Panginoon, sa panalangin, then isama po natin yan. Banggitin din po natin yan sa ating panalangin. So, for 1 minute po, tayo pong lahat sama-sama dito sa Prayer Blast for Nations and the Governments. Mag-unmute po tayo, and let our voices be heard and be one dito po sa ating panalangin for 1 minute. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We acknowledge, kinikilala namin, Panginoon, na ikaw pa rin, Lord, ang Panginoon ng lahat ng mga bansa. Mga bansang ito, God, na nilikha mo. Tunay nga, O Diyos, na wala kaming ibang pwedeng takbuhan kundi ikaw lamang. Ikaw ang nakakaalam, Lord, kung paano mo aayusin, Panginoon, ang mga bagay-bagay mong pangyayari sa mga bansang ito na ayon, Lord, sa inyong kalooban. Lord, we pray, Panginoon, Lord, that you will just lead, O Lord, your Holy Spirit, ang mga leaders ng mga bansa, lalo na, O God, yung mga ginagamit mo, O God, na mag-ayos, Panginoon, ng mga conflicts na ito, O God, na yung peaceful, Panginoon, ang maging negotiations nila. Lord, we declare humility. Alisin mo, Panginoon, yung mga pagmamataas, yung mga pride, Panginoon, Lord, sa mga leaders na ito. At palitan mo, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon, at isipan, Lord, yung masigit na isa sa alang-alang nila ang kapakanan at kabutihan,
para sa mga mamamayan ng kanilang mga bansa. Lord, we pray for the Philippines, O God. Alam namin, O God, Lord, Ikaw pa rin, Panginoon, ang kinikilalang Diyos ng aming bansang Pilipinas. And may it be, O God, na mga leaders, Panginoon, ay tunay, Panginoon, na dudulog sa inyo for guidance, for leading ng Holy Spirit sa kanilang mga pagdidesisyon, sa kanilang mga paggawa at pagkilos, at sa kanila pong mga yung mga pag-i-implement nila ng kanilang mga roles and responsibilities na mayroon pong patnubay ng Banal na Spirit. Lord, thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At Panginoon, maraming salamat, Father God, dear Jesus and Holy Spirit. Sa prayer time na ito, Lord, itinatas namin ang inyong dakilang pangalan. And we are already rejoicing, O God, because we know, Panginoon, na mayroon kang katugunan, Panginoon, sa mga panalangin namin. Sa inyong sariling kapamaraanan, Panginoon Lord, ay alam namin, Panginoon Lord, na hindi po masasayang ang aming mga oras sa pananalangin. Lord, we believe, O God, napakahalaga ng ginagampaang role, Panginoon, ng prayers, O God. Dahil ito, Panginoon Lord, yung aming pong communication sa inyo, O God. And also our way of listening to you for your instructions sa amin, O God. So Lord, maraming salamat, and we say we seal every prayer that has been uttered here with the powerful blood of Jesus, that by the power of the Holy Spirit, ang aming mga panalangin ay alam naming umabot, Panginoon, sa inyong trono ng biyaya, O God. And so long we will wait for your answers, Panginoon Lord. At tulungan mo kami, Panginoon Lord, so to submit, to entrust everything to you, O God, by faith, Panginoon Lord, na alam naming ibibigay mo ang pinakamainam at pinakamabuti, Panginoon Lord, nakatugunan sa aming panalangin, Lord. And so we leave everything unto your hands, O God, Lord, and we say your will be done. As we also say yes and amen, and we thank you in advance. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so bago po tayo mag-closing prayer, meron po ba tayong mga birthday celebrant sa araw na ito? Para po maisama namin kayo sa ating prayers. Or wedding anniversary po kaya? Meron po ba? Wala po yata. Okay, so Pastor Jeneline, kayo na po yung mag-assign ng closing prayer and benediction. Kayo na lang po. Yes, pwede pa. Preach lang po. Choppy po kayo, Pastor. Hindi ko po. Ay, ganun po. Okay na po ba? Ayan, mas malinaw po, Pastor. Ang Sabi closing ko, prayer na po tayo, Pastor, at saka yung benediction po. Ako na lang mag-as. Yung ano na lang, Sister Babe na lang yung sa closing prayer. At sa benediction na lang si Pastor Rory. If okay po. Thank you po. Yeah. Sige po mga kapatid, sama-sama po natin taglay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating pagtatapos sa ating short devotion for this morning. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, isang mabungang at mapagpalang pag-aaral na naman po ang aming natikman. Napakasarap po, Panginoon, na sa tuwing umaga ay nararamdaman namin kayo
nakikita namin kung ano yung gusto niyo ipagawa sa amin sa pamamagitan ng mga turo na ito. At higit sa lahat, Lord God, laging merong reminder na kung ano ang dapat namin gawin, kung saan kami dapat tumingin, kung saan dapat kami ah, yung lakad namin kung saan kayo tutungo, Panginoon, sa pamagitan ng paglilid at paggagabay ng banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Jenny na siyang ginamit inyo ngayong umaga upang maihatid ang mga salitang ito, Panginoon. Panalangin namin na ikaw ang palaging mag-ingat sa kanya, maggabay sa kanya, patuloy na taglayin ang lakas na nanggagaling sa inyo at sa araw-araw niyang buhay na maging na maging daluyan ng inyong pagpapala, ng inyong kabutihan, at higit sa lahat, sa kanyang mga mahal sa buhay na nakapalibot sa kanya, Lord, paulanin niyo po ang pagpapala, ang inyong pag-iingat, ang inyong proteksyon, at inyong walang hanggang pagmamahal. Ang higit sa lahat, parang sila rin ay maging bunga nito sa mga nakapaligid sa kanila. Muli pa, Panginoon, pinapanalangin ko rin po na ang bawat isang narito kasama ang mga mahal sa buhay, mga pamilya, Lord God, na taglayin din namin ang iyong mabiyayang pagpapala at pag-iingat. Gayon din po, Lord, sa mga susunod pang oras sa araw na ito, alam namin na kapag pinagkatiwala namin sa iyo, matatapos ito ng may katagumpayan at alam namin na ang lahat po ay dahil sa gawa ninyo at dahil din sa inyong pag-ibig at pagmamahal. Sa Panginoon, muli gusto namin ibalik sa inyo ang pinakamataas na papuri. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, tanggapin po natin ng biyaya ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo na siya ang nag-iingat at patuloy na ang kanyang salita ay buhay totoo. Ang sabi nga niya ho sa mga bilang, Kabanatang 6, 24 hanggang 26. Let the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lagi ho natin tatandaan na ang Diyos ay nakatitig sa atin, nagpapala sa atin, iniingatan tayo lagi, at tayo ay kanyang tinataas, inaakay, upang ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa Kanya ay ating mararanasan, ngayon at kailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. 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 Thank you po. Maraming Salamat po. salamat, Pastor Jenny God bless Lim.